Samahan nyo kami mga mare sa simpleng kaganapan nga dito sa bukid at sa eskwelahan ko. Pag nga mga mare, ganitong araw ay hindi talaga ako sumasakay ng jeep. Bali nagpapahatid na nga lang ako kay Ran kasi talagang sobrang traffic at malilate ako kapag gano'n. Bali PE pa lang nga namin mamaya kaya naman naka-t-shirt nga lang din ako at jogging pants. Kapag umuwi nga ako mga mare minsan nagko-commute na nga lang ko sa abangan na nga lang ako ni Ran. At eto nga mga mare, nag-semplang pa nga kaming dalawa. Partida kasasabi ko pa lang nun mga mare, baka nga mag-sep lang kami at mabidyohan pa. Ayun, nabidyohan nga. Andulas kasi ng daan kasi sobrang lakas ng ulan nitong mga nakaraan. Pero ang nakakatuwa mga mare, natuwa rin yung mga mais nga natin sa ulan. Tingnan nyo naman, nagsisipaglaki na nga sila. Dati naman, itinuturo nga dito yung binhi niya ngang pechay. Bali kasi mga mare, pagkatapos nga yun, ililipat nga yan para sa ganun ay doon na nga sila magsipaglaki. Ang gaganda na rin. Aga pa nga nang makarating ako mga mare, kaya naman ayan, nag-asikaso na nga ako para reviewin yung mga kailangang reviewin. Ewan ko ba palagi na nga lang mabigat yung bag ko mga mare. Sabi ko nga palagi ko na lang yata dala ang buong bahay. Hindi kasi ako sanay na walang mga dala. Hindi ako sanay na konti lang yung mga gamit ko mga mare. Kaya papalit-palit nga ako ng bag kasi hinanap ko yung pwede kong ilagay lahat. Ito na nga sila Kuya Richard mga mare. Nakarating na nga rin dito at eto ang pusa nga natin. Natuwa pa nga nung makita nga si Kuya Richard. Pati nga yung manok hinabol na nga rin siya. At etong itik natin nakakaunti na lang. Sabi ko nga sa inyo ganito lang talaga yung gawain nga namin dito mga mare sa araw-araw. Eto nga mga itik natin mga mare. Tuwang-tuwa at natatakot na nga rin yung manok sa lahat. Tingnan yung mga mare takbo nila. Tuwang-tuwa na naman. Kung saan-saan na rin nga sila nakakarating mula nga nung matutunan nga nila sa labas. Sila tate naman nga pumunta na nga ulit dito at napakarami na naman nga nilang nahuli. Hindi man ganun karami kahapon at least marami pa rin. At eto na nga mga mare, sinali na nga ulit nga nila tatay. Grabe yung damit ni tatay na to. Napakatagal na nito mga mare hanggang ngayon. Suot-suot pa rin niya. Kaya ko lang din kasi napansin mga mare na palagi yung suot yan kapag namamandaw siya pati etong green na short. Eto naman pangalawa, konti nga lang nahuli at ayun nga nahulog pa yung bulig. Sayang. Napakalaki pa naman mga mare ng bulig na yun. Masarap sana ihawin yun o kaya naman gataan. Dating talaga sa pangis na hindi palaging panalo. Minsan wala, minsan meron o kahit naman sa lahat ng buhay natin minsan palagi tayong panalo, minsan ay wala. Kumbaga hindi palaging masaya. At eto nga si Kuya Richard, bumili rin pala silang repolyo by magpapansit ata. Sino kayo may birthday? Andito nga rin pala sila Kuya Pit mga mare at nakipagkwentuhan nga sila dito. Dahil andito nga si tatay na palagi niyang kakwentuhan at ayan busy pa rin si Kuya Richard kahihiwa nga ng repolyo. Ay wag ka mga mare, nagpansit nga sila pero parang hindi nga kami nakatikim. O hindi ko alam kung inuwi nga nila Kuya Richard o naubos na nga rin dito. Hindi ko alam kung sino ang may birthday. Pero alam niyo ba mga mare, yung pansit na ganyan, yung isang buo, yung parang kalahati yata yung 1/4. Ang best namin yung mga mare niluluto kasi kung sa pagkakatanda ko 4 nga na peraso yun. Tapos kapag wala kaming ulam, isang peraso na yung mga mare ilalagyan nga lang namin ng toyo at bechin ay ulam na nga namin. Pero ngayon mga mare, isang kawali at marami pang sahog kaya thank you Lord talaga. Si tatay naman nga dito ay gumagawa na naman nga mga mare ng bahay-bahayan at eto nga yung mga isda. Tingnan nyo naman parang maliit na palisdaan. Kung may budget nga lang sana tayo mga mare pwede nga natin itong gawing palisdaan kasi total naman palaging binabaha. At eto na nga mga mare, pauwi na nga rin pala ako at sa wakas nga tapos na nga rin yung klase namin. Ang hirap talaga kapag hindi ka nga marunong sumayaw tapos pares palang kaliwa ang paa mo. Tulad nga ng sabi ko ay susunduin nga lang ako ni Ran sa kanto kaya ay naglakad muna nga ako sa sakayan ng jeep. Dahil nga mga mare nagbago yung curriculum kaya kailangan ko ulit bumalik sa PE. At eto nga at ilang minuto nga lang ako nakapag-antay ayan dumating na nga si Ran at eto pa rin nga yung kaganapan nga dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan ni tatay. At gumagawa nga dyan ng bubong. Siguro nga kapag hindi na nga pakakawalan mga mareng itig dyan niya nga ilalagay. At eto nga at may ilan ng mga nawalang mga isda. Kaya ayan pinulot na nga ni Kuya Richard kasi kapag hindi pinulot yan ay babaho nga mga mare. Mga ilang araw na nga rin na ganito nga yung panahon nga sa atin makulimlim tas bigla na nga lang din uulan. Kaya lang naman nga umulan, wag nga lang magkabagyo kasi pag nagpakawala yung damyari na naman nga yung mga pananim na natin. At etong mga itik na natin, oras na nga ng pag-uwi nila kaya ay nagsisipagtakpo na nga dito. O diba ang galing umuwi? Lord maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyong mga mare panabayin. Bukas na lang ulit.